Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, The Eton Squad. My name is Eddie. So for today's video ay ang mga arrival and departure travel requirements para sa mga former Filipino para sa buwan ng Marso 2025. Details coming right. So, panibagong buwan na naman kabayan, i-update natin ang mga travel requirements para sa ating mga kabayang former Filipino na uuwi or palisman ng Pilipinas para sa buwan ng Marso. So, para ma-remind kayo kung ano yung mga dapat nyong ihanda kung babiyahe kayo ng Pilipinas para sa buwang ito. Ang pinakauna, syempre, ang inyong mga valid passport. Dapat may 6 months validity because you are a holder of a foreign passport as a former Filipino. So, kailangan i-check mo yan kabayan bago ka bumili ng ticket. Bago ka mag-book kasi kapag less than 6 months yan, grounds for denied boarding ang kalalabasan. Kaya, i-check maigi. Dapat 6 months or more, valid pa yung mga pasaporte ninyo. Kung less than 6 months at medyo matagal-tagal pa yung inyong biyahe, ay i-renew nyo na para wala kayong maging problema sa airport. Yung plane ticket, as a former Filipino, isa ito sa mga perks na benefits ninyo as a former Filipino. Kasi pwede kayong bumiyahe ng Pilipinas on a one-way ticket. Yes, ang dami nating nare-receive na tanong about, pwede ba akong bumiyahe ng Pilipinas on a one-way ticket as a former Filipino? Pwede naman. Pero, you need proof that you are a former Filipino. Aside sa makaka-avail ka ng balikbayan privilege, kailangan i-prove mo sa mga airline that you can travel on a one-way ticket. Kasi ganito ang nangyayari niyan. Foreign passport ka. Pag scan niya, especially when you are staying in the Philippines, or kung yung return ticket ninyo is more than 30 days, pag scan yan ng mga pasaporte ninyo, may lalabas yun sa monitor nila na nagre-require ng mga requirements like visa, ganyan. As a former Filipino, i-prove ninyo na pwede kayong bumiyahe ng one-way ticket. Isa doon is yung old Philippine passport. So, pwede nyo yung gamitin as proof. Yung pangalawa is yung Philippine birth certificate. Kung wala kayong birth certificate, pwede kayong mag-request online. Pwede na yun kabayan. Yung pangatlo is yung previous balikbayan stamp. Lalong-lalo na kung pabalik-balik na kayo ng Pilipinas. Kung yung agent sa gate, hindi kayo paniwalaan, tawagin nyo ang supervisor. Kasi usually, ang mga supervisor, alam ang balikbayan program. Yung mga agent na nag-entertain sa inyo sa counter, usually hindi nila alam yan. Kung ayaw nyo ring mahassle, i-print ninyo ang balikbayan program sa mga Philippine Consulate, andyan yan, para maipakita kayo na yes, I can travel to the Philippines on a one-way ticket. Para walang hassle sa airport. Kasi ang dami nating mga kababayan na nakaranas niyan na hindi pinasakay, denied boarding, pinarebook yung mga flight nila, lalong-lalo na kung yung stay sa Pilipinas is more than 30 days kasi wala silang mga visa. Hindi kayo dapat hinihingan ng visa kasi pwede mo namang i-prove that you are a former Filipino. Yung e-travel, syempre, required pa rin yan. I highly suggest to do this within 3 days before you depart. Para walang hassle, pagdating mo sa airport, meron ka na nito. Kung first time mong gumamit ng e-travel, mag-create ka ng account. Libre ito ha, 100% free. Huwag kayong magbayad, wala dapat itong bayad kasi libre. Mag-create ng account at mag-register. Yung mga QR code ninyo, pwede nyong i-print, pwede nyong i-save sa inyong mga phone. Yung mga kababayan natin kauwi lang ng Pilipinas, yung last step nila sa airport, yung customs, ini-scan talaga nila yung mga QR codes. So, be ready. Kaya, sinasuggest ko talaga na gawin na ito before you depart from your country of origin. Huwag din kayong magtaka kung hindi ito chine-check. Kasi, once na-scan nila yung mga pasaporte ninyo at nakapag-register ka na, nakikita na kasi nila yan sa system na nakapag-register ka. So, don't be upset. It's a good thing that they did not ask from you because you have complied with this travel requirements to the Philippines. Entry visa, unfortunately, may mga iba tayong kababayan na nag-naturalize sa ibang bansa na visa required to the Philippines. Hindi gagana na former Filipino ka, you can just travel freely to the Philippines
Kung for example, naging citizen ka ng India, naging citizen ka ng Pakistan, naging citizen ka ng China. Visa required ang mga country na ito at kailangan mong mag-apply ng visa bago ka pa man makabiyahe sa Pilipinas. Yes, unfortunately, isa ito sa mga rules ng visa required country kahit na ikaw ay former Filipino. And unfortunately, if you are coming from the visa required country, na required ang visa para sa inyo para makapasok ka ng Pilipinas, hindi ka makaka-avail ng balikbayan visa. Yung makaka-avail ng balikbayan visa ay yung mga nationals ng visa-free, yung under sa Executive Order 408. Kung interesado kayo ano yung mga countries na under sa Executive Order 408, meron po tayong na-upload na video niyan as well as dun sa mga countries na visa required. Para alam ninyo na, ay, citizen pala ako ng visa required, so hindi ako makakapasok kasi wala akong visa. So, make sure to know that para walang hassle sa inyong part pagdating sa airport. Kung kasama niyo naman si foreign husband, make sure na dala-dala ninyo ang inyong mga proof of filiation. So, kung kasama siyang babiyahe, ito ang inyong mga marriage certificate. Kung kasama yung mga foreign kids, ito yung kanilang mga birth certificate kasi pwede silang maka-avail ng balikbayan program. Ito ay 1-year visa for free upon arrival into the Philippines. I-grab nyo yung opportunity na yun, kabayan, lalong-lalo na kung yung stay nyo sa Philippines 3-4 months up to 6 months or gusto nyo i-avail yung 1 year talaga, pwedeng-pwede yun for free. Wala na kayong dapat alalahanin pa for visa extension kasi libre na natatakan kayo ng 1 year balikbayan visa. Munting paalala para sa ating mga kabayang former Filipino na paalis ng Pilipinas. Yes, you don't need to register with e-travel departing from the Philippines. Kasi for Filipino citizens who are holders of Philippine passports, ang required na lang ito. So no need to register. Yun lang yung pagdating ninyo sa Pilipinas, dun lang kayo required for e-travel. For exit clearance certificate, ito ay hindi applicable sa inyo since you guys are admitted under the balikbayan program. Mag-a-apply lang ito kung nagstay ka na ng Pilipinas for 1.5 years, for 18 months. Kung hindi naman 18 months, hindi siya required. For travel tax, kung hindi naman 1 year yung stay nyo sa Pilipinas, hindi na siya required. Just in case kayo ay magbabayad ng travel tax, pwede naman siya sa airport kasi may mga counter naman sila doon or pwede mo siyang gawin online. Para hindi ka na ma-hassle when you get to the airport, ready na. Mag-check-in na lang, you go through your immigration process, final security check, at punta na sa inyong mga gate. Sa travel insurance naman, lagi ko itong nami-mention sa ating mga travel update na this is optional. So, nasa sa inyo yun, kabayan, kung kaya pang isingit sa budget, I highly suggest it. Kasi hindi naman natin alam yung emergencies na pwedeng mangyari dito sa Pilipinas. Siguraduhin lang na ang travel insurance na bibilhin ninyo, magagamit niyo sa Pilipinas. Kasi may mga ibang travel insurance na hindi siya pwede overseas. May ilan-ilan pa rin tayong mga kababayan na takot pa rin bumiyahe sa Pilipinas kasi daw unvaccinated. Matagal na pong na-lift ang protocol na yan. Inalis na po yan ng Philippine government. So, you can travel to the Philippines freely without having to worry to secure the RT-PCR test and antigen test kung kayo ay babiyahe. So, ito na lang ang inyong mga kailangang ihanda, kabayan, kung ikaw ay pauwi ng Pilipinas or paalis man para sa buwan ng Marso 2025. At para doon naman sa ating mga kababayan na kakauwi lang or kakaalis lang ng Pilipinas, kung maaari nyo pong i-share ang inyong experience para mabigyan natin ng heads up ang ating mga kababayan kung sila man ay paalis or padating ng Pilipinas para sa buwan na ito. Kung ano pa talaga yung hinihingi nilang travel requirements. I-comment lang po and I would really appreciate it. So ito po ang latest. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, tiwala at suporta sa aming channel, The Eton Squad. Kung kayo man po ay may mga katanungan, maaari lang pong mag-comment sa video ito at sasagutin po natin yan sa abot ng ating makakaya. Muli, kabayan, ako ay nagpapasalamat at nawayang inyong biyaheng papuntang Pilipinas man or paalis ay maging smooth, hassle-free at stress-free. Magkita-kita po tayo sa ating susunod na travel update. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone.